Senator Raffy Tulfo, nako po, nawawmali tungkol po dyan sa investigasyon nila, tungkol po daw doon sa pagpapadala ng mga kadets sa China. Kini-question po nila ito, lalo na po ito si Senador Raffy Tulfo. Pero sinagot po sila ng Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. At dito po sa video po kasi ni Senador Raffy Tulfo, may napansin lang po ako dito tungkol po sa national anthem. Ano kaya ito? Ito na po ang video. What we call Chinese promoting influence globally. Nandiyan yung sa entertainment. Kung mapansin mo, may mga pelikulang American na may Chinese influence. Nandiyan yung sa education. At sa ngayon, military. Nandiyan pa yung BRI, yung Belt Road Initiative. Ayan na nakikita na natin very clearly na talagang kumakalat na yung influence ng China. So ito na masakit po. Itong buti nga, sinabi to ni Senator Tolentino na pati yung military natin, may infiltrate na nila sa pamagitan ng pagbibigay ng free education sa mga generals natin. And then, what happens after mag-graduate yung mga generals dyan, may utang na loob sa China at doon sila natuto about Chinese influence and Chinese cultures. Baka na mga bandang huli, makalimutan magkanta ng Bayang Magiliw at Ops, saglit lang. Ako po'y magtatanong lamang, tama ba ang nabanggit ni Senador Raffy Tulfo na Bayang Magiliw? Comment down below. Kasi po, ito, tanong ko lang po ha. Kasi ang pagkakaalam ko, ang title po ng national anthem natin is Lupang Hinirang. Yung Bayang Magiliw ay doon na po yun sa pag-umpisa ng pagkanta natin. Pero, correct nyo po ako, baka mali po ako. Mag-comment po tayo dyan. Okay, tuloy po natin ang video. alam na yung national anthem ng China. This is very alarming. So my question to Yusek Espino, alam niyo na po pala, bakit hindi niyo po pinatitigil? This has to stop. Your Honor, Your Chair, I was... Sorry po sa makasing pa. Sampal po to sa atin. Binubuli po tayo ng China and yet yung ating mga military natin walang magawa. Tapos ngayon, yung mga military natin na hindi kayang harapin ang China para sabihin stop, pinapadala natin sa China para mag-aral. So parang sampal po sa atin to. Yan po ang pagkakaalam nila. Kaya kini-question nila na bakit daw pagpapadala doon, pinapadala doon sa China. Ito po ang kasagutan ng kanilang investigasyon. Siguro, mas maganda siguro kasi dapat inalam muna nila kung totoo hindi. Hindi yung question na nila kaagad kung bakit nagpapadala sa China. Yun pala, eto ang totoo. Forces of the Philippines Chief Romeo Bronner Jr. clarifies that the Philippines is not sending its military cadets to study in China. According to Bronner, the Philippines is only currently sending cadets to 4 other countries. And let me just clarify, wala tayong pinapadala na kadete sa China. No? We only send cadets to 4 countries. The United States, Australia, Japan, and South Korea. In fact, we have about 45 Filipino cadets now studying abroad. Pero wala sa China. Bronner points out, however, that the Philippines has had a memorandum of understanding on defense cooperation with China since 2004, adding that the program brings positive results for the country. Malaki yung nakukuha natin na value by sending officers, enlisted personnel, even civilian human resource, pinapadala natin abroad to study. So that when they come back, they share the best practices that they learned from abroad, and we can see what we can apply here. Senators earlier expressed alarm that a number of ranking AFP officials had been sent to military schools in Beijing. Sa tingin nyo, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Si Senador? O yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.